Inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth para sa susunod na taon. Habang tinapyas naman ang budget ng DepEd, susubukan daw ibalik. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit marami ang umalma sa zero subsidy para sa PhilHealth sa taong 2025, kinampihan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Bicameral Committee. Sabi ng Pangulo, nasa 500 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth. Pero 260 billion pesos lang daw ang kailangan nilang pondo sa buong taon, kaya sobra pa ang kanilang reserve fund. I know na naaabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Hindi naman daw kasi budget ang problema ng PhilHealth kundi sistema. The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Pero sa pondo naman ng Department of Education, ibang tingin dyan ni Pangulong Marcos. Inaayos na raw nila ang pagbabalik sa tinapyas nitong budget. Binawasan kasi ng mahigit 10 bilyong piso ang 2025 budget ng DepEd dahil sa umano'y delayed procurement sa kanilang computerization program. So we're working on it to make sure that we will restore it. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. Binigyang diin ni PBBM ang pangangailangan ng pondo para sa infrastructure projects, lalo't dito papasok ang flood control. Sa kabila ng mga issue sa pondo, sisikapin daw ni Pangulong Marcos na lagdaan ang proposed 2025 national budget bago magpasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.